Hello mga kakusina! So ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video gagawa po ulit tayo ng another dessert recipe na for sure ay kayang-kaya mong gawin sa iyong kusina dahil madali lang po ito. So after natin maglagay ng ating 3 cups of water sa ating kaserola, maglalagay lang po ako ng isang sachet or 24 grams ng buko pandan flavored jelly gulaman powder. Yan, so ilalagay lang po natin to dito lahat. And take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. At kapag nailagay na po natin yung ating jelly powder, maglalagay lang din po ako dito at least half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. Kapag nailagay na natin yung ating jelly powder, pati yung ating vanilla essence, imimix lang po natin to ng maigi hanggang sa makita natin na ma-dissolve na po yung ating buko pandan na jelly powder. At kapag napansin po ninyo na na-dissolve na yan ng maigi, pwede na po nating i-on yung apoy sa ating kalan over medium to low heat, and then lulutuin lang po natin to, continuously stirring para po mamaya kapag isinalay natin to sa ating molder ay madali lang po siyang magsiset. Yan. So, ang pinili po nating flavor ay buko pandan na kulay green na rin po siya. Kung wala ka namang makitang buko pandan flavor na gulaman, pwede kang bumili nung color white or yung color green lang na gulaman powder, tapos lagyan mo na lang siya ng buko pandan essence. So, lulutuin ko lang to mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko pa yung next procedure. So, habang hinahalo ko to continuously, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. At kung meron ka rin Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. By the way mga kakusina, baka pwede mo namang i-comment sa ating comment box section kung anong jelly powder ang favorite flavor mo. And yes mga kakusina, kaya po pala 3 cups of water lang yung inilagay ko dito para po kapag kumulo na siya at isinalin na natin to sa ating molder, mabilis lang po siyang magsiset kasi nga konti lang yung liquid ingredient na inilagay natin at magiging makunat-kunat po yung kalalabasan ng inyong jelly. Pero kung gusto ninyong mas maparami pa, pwede po kayong gumamit up to 5 cups ng water. Para naman po hindi masyadong maging matubig-tubig yung kalalabasan ng ating jelly once na nag-set na siya. Kapag nakita ninyo na kumukulo na yung inyong jelly mixture, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at isasalin lang po natin to sa ating mga heat-proof na molder. Yan, so isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina. At kapag naisalin na po natin to lahat dito, hihintayin lang natin tong mag-set or mag-firm. And then after po nun, gagawin ko naman yung ating next flavor, which is yung mango flavor. At para naman po sa next flavor ng ating recipe, same procedure lang din po. Maglalagay lang tayo dyan ng water at gagamit naman ako ng mango flavor. Ayan, so ito po ay may instant kulay na rin, kaya hindi na tayo mag-a-add pa ng food color at meron na rin po siyang flavor. Kung paano ko po ginawa yung unang flavor, ganun lang din po yung gagawin ninyo dito sa ating mango flavor. Yan, so pakukuluan nyo lang din po ito, tapos isasalin nyo siya sa inyong mga heat-proof na molder para po magsiset na yan at mag-firm. Mga kakusina, kapag nag-set na po yung inyong jelly na sinet aside kanina, pwede nyo na po yung hiwain into cubes, and depende na po sa inyo yun kung gaano kalalaki. Yan, so ito po yung ating buko pandan flavor at nag-set na rin po yung ating mango flavor. At kung mapapansin po ninyo na hindi nagtutubig yung ating jelly kasi nga po 3 cups of water lang yung inilagay natin. Ayan no. So isi-set aside muna natin to at i-ready na po natin yung iba pang mga ingredients. Ganda ng kulay, diba? Sa isang mixing bowl, kakailanganin lang natin ng 1 can or 370 ml ng evaporated milk. Yan, so lahat po ng ating wet ingredients ay naka-room temperature lamang.
After natin mailagay yung ating evaporated milk, kakailanganin ko na rin po dito ng 1 can or 370 ml na all-purpose cream. Kung ayaw nyo po na medyo malabnaw yung cream mixture ninyo, pwede pong 2 lata ng tig 370 ml na all-purpose cream na lang yung ilagay ninyo. Pero kung gusto ninyo na medyo creamy at medyo may pagkalabnaw, tamang-tama po yung ingredients na inilalagay natin dito. At kapag nailagay na po natin yung ating all-purpose cream, maglalagay na rin tayo dito ng 1 cup ng condensed milk. Ito po ay naka-room temperature lang din. Kapag nailagay na po natin yung ating condensed milk, para maging balanse naman yung lasa niya, maglalagay lang tayo ng konting salt dito. At imimix na po natin to ng maigi para lang mag-combine na rin yung mga ingredients na inilagay natin dito sa ating mixing bowl. Yan o. At kapag na-mix na po natin to ng maigi, pwede na po tayong mag-add dito ng 1 cup na cook na sago. Yan. So, ilalagay ko na po yung aking 1 cup na sago. And syempre, imimix natin yan para kumalat lang siya dito sa ating milk mixture. Pwede nyo pa pong dagdagan yung sago ninyo kung gusto nyo po na medyo marami yung sago. After adding ng ating sago, kakailanganin na rin po natin dito ng half bar ng keso. Tapos po hiniwa ko lang siya into cubes na maliliit. Tapos ilalagay po natin yan dyan lahat. Kung gusto nyo po ng mas marami pang keso, pwede nyo po yung dagdagan. Yan. Tapos, syempre, imimix din natin to. Yan. So, ilalagay ko po muna yung ating mango jellies. Yan. Sa paglalagay po, dahan-dahan lang para hindi tumalsik yung ating liquid ingredients. Ayan mga kakusina, kung mapapansin ninyo, diba, nagmukha talaga siyang mango kasi nga doon sa flavor na ginamit nating jelly. So, after adding ng ating mango jelly, ilalagay na natin yung ating buko pandan jelly. Yan. So, ilagay nyo lang din po yan dyan lahat. Yan. Depende na po sa inyo yun kung gaano kalalaki yung hiwa ng inyong jellies. At ayan na mga kakusina, kapag nailagay na po natin yung ating buko pandan, pati yung ating mango jellies, ihahaluin lang po natin to ng maigi, and kapag nailagay nyo na po yan sa inyong chiller for about 2 hours, pwede nyo na po tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy dessert na buko pandan mango salad. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button, click nyo na rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video! Ayan mga kakusina, so it's summertime, kaya pwede nyo na yang i-enjoy. Yan, so mas masarap po siya na mas malamig.